Posong Bato. Narito. Paano naman sila nakakaligo kung walang tubig? Una, kailangan mo yan pang ligo. Tama. I wonder, dun din ba sila kumukuha ng... yung poso ba, yung tubig sa poso ay pwedeng inumin? Kailangan mong pakuluan. Papakuluan. Papakuluan mo. Okay, so pwede rin naman, kesa naman wala. Naku, napaka-importante po ng tubig sa ating buhay. So alamin na natin mula mismo sa nagrereklamo kung ano ang problema na hindi sila daw mabigyan ng tubig galing sa poso sa kanilang lugar. Maylin, humarap ka na! Okay, Maylin, ano ang problema? Yung problema po namin, yung babae na yun talaga, si Ate Maymay na yan, napakadamo talaga niya sa poso na yan. Grabe siya. Yung poso na yan kasi, kailangan po talaga lahat ng tao yan. Tapos po diyan kami nag-iigib, diyan po kami pwede rin po panggamit sa panghugas. Ang problema, yung tubo na yan, itinatago niya, hindi niya pinapagamit sa mga tao. Ang gusto niya siya lang. Dalawang poso namin eh. May poso doon sa kabila, may poso doon sa kabila. Saan niya gusto? Dalawang poso niya, ayaw niyang i-share. Ha? Ang poso po namin, may lock yon. Minsan nilalak niya, paano naman kami kakagamit, di ba? Bakit? May nauubos ba yung tubig sa poso? Ma'am, nauubos po ang tubig sa poso niya pag lagi pong binobombahan. Kaya ginagawa niya, nilalak niya. Siyempre, mag-iigib ka sa hapon, anong gagamitin mong tubig? Di ba? So, hindi lang ikaw ang nagrereklamo? Hindi rin po, marami rin kami kasi po, yung poso po na importante talaga sa amin dahil wala po kaming tubig doon. Ang tanong ngayon dito, bakit naman siya may kapangyarihan para siya may hawak ng susi sa lock? Kasi ang gusto niya po kasi, dagawa nga na yung poso na yon, nasisira, kaya nilalak niya. Ang gusto niya, wag araw-araw doon mag-iigib. Siyang black leader namin doon eh. Black Gusto niya leader. Inappoint ba siya, Maylin, o pinagbotohan nyo? And then, in-appoint po talaga siya na siya maging black leader daw sa amin. Sino nag-appoint? Yung mga tao rin din po sa lehera namin na black na yon. Ganon? Opo. Nagkasundo-sundo lang? Oh, black by black po kasi yan. May black leader po, black by O, black. tiwalagin niyo. Hindi naman po inaano yun kasi, ano lang po, doon lang po naman sa lehera namin. Ayun. Na nakaanong poso na yon. Ayun. Doon lang kami nagre-reklamo. Kasi Oh. kaharap niya yung poso eh, sa ano lang niya, gilid niya eh. Nirereklamo niyo siya, Opo. hindi lang ikaw, kasi pinagdadamutan ka ninyo ang mga poso. Opo, opo. Ang hirap ng tubig yon, ha? Opo, meron Pero po talaga. pinagtitiisan niyo pa rin na kayo palang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya na maging lider-lideran dyan. Ayun nga po. Bawiin ninyo yung kapangyarihan na yon, magbotohan kayo ulit. Yun nga po, yun po nga dapat nga ang balak talaga namin gawin doon para wala na siya maging kapangyarihan doon pagdating doon sa poso niya kasi pangkalahatan naman talaga yun. Yun po Pero eh. merong dami lang na pwede. Halimbawa, 2 timba. Ano lang po ang timba kaya nun po, mga 10 timba lang po ang kaya talaga. Hindi, sa bawat tao na papayagan, ilang timba ang pwede? Siguro po pwede na po mga 5 timba. Ang bawat tao. Opo. Ayun. So, maghapon na yon. Opo, maghapon na po yun. Anong iniinom yung tubig? Sa mineral po kami nagiinom ng tubig. Talagang mineral na. Opo, mineral po. Ang mahal nga po minsan. Oo, eh. nakakatakot. O minsan po, pag naubos yung poso na yun, wala kaming choice. Bibili kami mineral, minsan panghugas namin sa plato. Di ba mahal Ay, po? ano naman yung reklamo mo sa ayuda? Kasi dahil nga siya po ang black leader namin, yung sa ayuda naman po na yan, kung sino lang po kakilala niya, yun lang po ililista niyo kung sino kaklose niya. grabe naman yun. Di ba? Eh syempre, kapitbahay lang naman kami, bakit sa amin hindi nakakarating yung lista? Ayun. Di ba? Kung mo naman na yung ayuda na yan, kakilala ko, hindi ako ililista. Syempre, di na lang ako nagsasalita eh. Eh yung may anak ako, syempre yung anak niya nabibigyan eh. Eh paano naman yung anak ko, di ba? Pag meron kaming mga ganyang mga pamigay sa Ay, yung mga ayuda na yun, wag na lang yan, komunidad, tanggalin na nga lang sa ganyan. ang ginagawa ko talaga, chinecheck ko kung sino yung mga nakalista. Yun nga po, Kasi kung ganun kadalasan, dapat halimbawa, talaga. barangay captain, puro mga Opo, mga totoo dayo. yun, totoo yun, Puro mga totoo dayo yun. at kamag-anak nila ang Opo. nilalagay nila doon kahit hindi naman nangangailangan. Opo, totoo yun. Hindi ba? So, ayuda ay mga school supplies. Mga school supplies po sa mga bata, kahit mga tsinelas. Okay. Mga anak ko po kasi nag-aaral ni. Siyempre, mga anak niya, makatanggap ng school supplies, di sila lang. Paano mga anak ko nag-aaral din yun eh. Maraming aligasyon si Maylin sa kanyang Opo, marami black po talaga. leader. At marami pa rin daw siyang kasama sa pagrereklamo. So, ano kaya ang magiging say ng kabilang panig? Siyempre, meron ding depensa yan. Sigurado yan. So, yung inirereklamo na black leader na ayaw daw magbigay ng puwang sa pagpoposo ng tubig. Handa ka na ba? May, humarap ka na. Ayan o, yan yung salari na yan o. Ayan o, di ba? Gusto mo? Di ba gusto mo? Sige, sige. Pasalamat.
sige na, halika mukha na. mo. Binuto mo ako. Ikaw na maging black leader. Gusto mo? Ate, ikaw na! Pwede ba? Kapal ang mukha mo. Ikaw ba black leader? Reklamo ka? Ang kapal ang mukha mo, te. Mas makapal Ni ang 20, mukha di ka nga mo. nagbigay. 10 piso. Talaga? Hindi ako nagbibigay? Huwag mo kayo pagawa kung Talaga ayaw lang, mo. ha? Ang kapal ng mukha mo. Patay gutom ka sa ayuda. Bakit mo na ka? Huwag mo sa kumin ng ayun. Hindi lang po ang rampa ng kagandahan. Gusto po. Ayan. Okay ka, te, ha? O nga, teka mo. Dali lang, tama na. Kundi pareho ko kayong hindi tutulungan. Okay po. Dahil, delikado Sige. dito talagang hindi Yes nagtatali po, ng babe. buhok. Oo, delikado yung buhok mo, Kaya Day. nga, eh. Itali mo Haba yan. kasi ng buhok ko kasi black leader ako. Okay, so... Napakin sa buhok mo. Pagpitan Tama na. mo. Di ba sabi ko sa'yo, ikaw na maging black leader, anong sagot mo sa akin? Bakit Ayaw ayaw mo Okay. black leader? leader? Ayaw Ayaw nilang mo. tumigil. Ayoko na ang kanugyang Oo. responsibilidad. Binibigay ko na nga Ako, sa'yo eh. mo. Ang haba ng buhok ko, binibigay ko sa'yo. Wala akong Diba? pakialam sa Ayaw buhok mo mo. pa. Kainin mo kung Huwag ka munang sumagot. Kanina ikaw lang, ngayon ikaw lang. Maymay, Yes. ano ang problema sa tingin mo? Ma'am, ang problema kasi sa lugar namin, ganito nga, yung poso, pag nasisira, as a black leader, ako ang namumuno para mapaayos yung poso. So ngayon, etong puso, inaambagan namin to pag nasira. Pag nasira lang. Pag nininingil ako, sagot sa akin, ay, hindi man ako nakasira eh. Ba't Di ako ba huwag mo nga sisingilin ipapaayos? mo? Oh, hindi ba? Teka muna, ha? Eh, para naman sa lahat yun, di ba? Tapos ako pa naging masama. May kasunduan ba kayo na sila'y magbibigay kapag nasisira? Wala po, ma'am. Eh, paano yun? Yung Donation po yun. Pag gusto nila magbigay sila. Pero Sino kung ang ayaw, hindi ko Teka muna, pinipilit. hindi kayo na, yung lupa na kinatitirikan noong poso ay hindi inyo. Hindi po. Hindi, okay. Pangkalahatan po yan. Pagkalahatan, gobyerno. Yes po. Okay. So, gobyerno, sino nagpalagay ng poso? Yung gobyerno, nung naglagay sa amin din dyan sa Pag area na nasira yan, ano ang sinabi ng barangay captain nyo? Wala naman po silang Diso kami na nangangailangan ng tubig, kami ang Kayo ang nagpupursige, magpapagawa. maaayos yan. Kayo ang magpapagawa. Opo. Ang dapat may kasunduan. Yung tungkol po sa puso. Yes, kapag nasira, kasunduan ha, pag nasira ito, tigsa 10 piso tayo. Yun nga yun, ma'am. Kasi Meron ba? Wala pong ganun. Yun nga sinasabi ko, voluntary kayong magbigay. Mahirap Kasi yun. para naman po sa lahat na nagumagamit dun sa puso. Ako na nga nag-uobligang bumili. Kung kulang yung binibigay nila, ako na nagdadagdag. Ako pa ang nagbumibiling sa malayong lugar. Tapos ako pa ang naging masama. Okay. Oh. Pero nakikita kong problema doon, wala kasi kayong kasunduan. Kasi hindi pwedeng parati ka nag-aabono, pagkatapos biglang ikaw lahat ang may kapangyarihan dahil feeling mo ikaw lahat nag-aabono. Ilan kayo doon na nakikinabang doon? Mga ilang pamilya? Marami po, ma'am. Kasi sa isang block po is 32. 32 Kabahay. na bahay. Yes O biro po. mo, 32, kahit nga tig 10 pesos lang yan para lang Opo. mapagawa. Yan naman ay Opo. masisingil. Kapag ayaw magbigay, talagang wag bibigyan ng tubig. Di ba po? Di ba ganun? Oo, ganun talaga Yes, yun. pero kailangan may kasunduan. Yung isang issue, yung tubo ng poso na tinatago mo daw para hindi sila makaigib ng tubig doon. Hindi po yung tinatago, ma'am. Kuring, Oo. kasi yung handle na yun, yung mga bata, pag naliligo, pag alis, nawawala na yung hawakan. Okay. Kaya ako parating yung tubo na yan, sa akin na yan. So, anong nangyari ngayon, nagkanya-kanya na lang kaming tubo para wala na kayong masabi. Kanya-kanyang tubo. Tsaka Pwede bang Mark, pwede bang makita yung bouncer natin dala yung tubo? Ayoko ibigay sa inyo, baka kayo Pita, maghampasan. itutubo ko sa kanya. Wag. Kunin ko na lang rin yan para matuluyan. Ayan, okay. So, eto yung tubo. Madali lang Sa akin magpagawa po nito yan. Hindi, madali Oo. lang magpagawa nito. Dyan shock po, nagbumili po ako niyan. So, ito yung sinasaksak, tapos ito yung, Opo, ito yung opo. sinasaksak na Yung ganon, at para tapos lumabas ito yung yung tubo. ginaganon. Tama. Tinatago niya pag minsan So, wala ang yung ibang sinasabi tao. mo, okay, thank you, Mark, madali lang itong pagawa, madali lang. Ang sinasabi mo, lahat may ganito na? Opo. Lahat Ngayon, sila may meron ganito na. Para Thank you kanya-kanya. po. Para anytime, pag Sarili gusto na lang. nila, meron na silang sarili. Okay, Dr. Love, sabi nila, love thy neighbor. Paano na ngayon kung ang kapitbahay mo at appointed barangay ay, ayun na, pinagdududahan? Alam mo, may nakikita ko ritong mas magandang solusyon. Kasi nag-aaway-aaway na tayo nalilimutan na natin yung konsepto mismo. Pero una, tingnan muna natin yung tubig. Ano ba yung tubig? In the Bible, it represents life.
it represents blessings from God. Ang tubig hindi mauubos yan, no? Napakaraming tubig eh. Ang problema natin dito, yung source ng tubig, binigyan tayo ng source ng tubig. Napakabait naman ng inyong alkalde at ipinagtayo kayo ng poso. Ang problema nyo, shallow well. Yung poso ninyo, ilang tubo lang yon. Hindi yun ang solution. Ang solution, kumilos ang mayor ninyo na maglagay ng deep well. Alam nyo, ang konsepto ng deep well, yung poso. Kung isa lang ang gagamit ng poso, matutuyo ang tubig. Lumiliit ang reservoir. May reservoir yan sa ilalim, sa dulo ng tubo. Mas maraming gumagamit ng poso, mas lumalaki ang reservoir, dumadami ang supply ng tubig. Kita niyo yung pag-ibig ng Diyos, kailangan lahat tayo nakikinabang. So, anong problema? Shallow well. Mababaw. Mababaw. Kaya putik na. Limited ang tubig na lumalabas. Mag-aaway kayo na mag-aaway dyan. Ang solusyon, deep well. Yay! I love it! Uy, may natutunan ako ngayon, Dr. Lava, yung deep well tsaka shallow well, ah. At ko rin kailangan, at kayang i-provide ng gobyerno yan. Deep well ang Oo. kailangan sa dami ng gumagamit. Ayun.